Unahin ko lang muna yung ruling ng presiding officer patungkol doon sa sub judice rule. Parang meron din atang nakalabag agad-agad doon sa mga senator judge. Ano po masasabi niyo po rito? And tingin niyo po napapanahon na ito at mahaba-haba na rin yung naging pasensya na pinagkaloob ng impeachment court, lalong-lalo na sa panig ng mga senator judge at ng prosekusyon. Oo, totoo po yan. Ako po ay ayon sa sinabi sa Admar na talagang panahon na para magsalita ang presiding officer at magbigay ng resolusyon at paninindigan patungkol po nga dito sa naglilipanan ng mga subjudice statements and actions ng mga parties involved. Napakaganda nga po na bago inumpisahan yung hearing ng Day 19, nilatag ni presiding Senator Judge Escudero, ano ba talaga yung parameters? Ano ba yung pwede nyo gawin? At kinlaro niya, pag ikaw ay abogado o partido, bawal ka talaga magsalita ng patungkol sa mga bagay na makaka-apekto o may kinalaman sa kaso. Hindi pwedeng pupunta ka sa korte, humaharap ka bilang abogado o prosecutor or complainant o kahit respondent at humihingi ka ng resolution at decision galing sa impeachment court. Pero at the same time, pumupunta ka rin sa labas at ililigawan mo ng mga tao kahit sila din ang hinihingan mo ng popular support para makuha kung ano yung gusto mo. Na ito yung political end na gusto kong makuha. So lumalapit ka rin sa nila. So para kang doble kara. Ano ba? Seryoso ka bang umaharap sa impeachment court? O gusto mo lang mamulitika, tingin at magpapugi ka lang o magpaganda ka sa harap ng publiko? Kinlaro po yan dun sa resolution ni presiding Senator Judge Pero kanina, sinabi niya, tigilan nyo na yan. Meron tayong subjudice rule, nasa rule 18 yan, at sinasabi, bawal kayo magpita ng patungkol sa kaso. Ngayon, at patungkol sa kaso yan, kung gusto nyo magpaliwanag sa labas, ang gamitin nyo, ibang mga tao na hindi nakalista bilang abogado o nag-a-appeal bilang abogado sa harap ng impeachment court. So gumamit kayo ng mga spokesperson. Actually, kung pinanood naman ng mga prosecutor at ng mga abogado ngayon na involved dito sa impeachment trial, kung ano yung nangyari sa mga nakaraang impeachment trial, kita naman nila eh. I was involved in some or actually a number of the impeachment trials before. Klaro rin man yun. Even na nga yun, parang sabi nga, kailangan pa ba in-memorization? If you want someone to talk to the public and explain things that happened, wag yung mga abogado ang gamitin mo. Gumamit ka ng mga spokesperson na hindi abogado na nag-a-appear sa harap ng impeachment court. Yun naman ang klaro. At yung sinabi rin ni Senator, presiding Senator Judge Escudero, sabi niya, pero kung magsasalita yung spokesperson nyo, kailangan klaro pa rin na tama yung sinasabi niya at hindi nakakabastos sa impeachment court o sa proseso ng impeachment court. Dahil pag ito ay nakakabastos sa impeachment court pa rin o kaya binalok niya yung mga nangyayari, maaari pa rin siyang ma-indirect contempt. Maaari pa rin siyang maparusahan dahil sa pambastos sa impeachment court o sa mga partido sa impeachment trial o kaya sa proseso mismo ng impeachment. At ang maganda din sa ginawa ni presiding Senator Judges pero kanina, yung warning rin pati sa mga Senator Judges. Sabi niya, tigilan nyo na yung pambabastos o yung paggamit ng mga unparliamentary language o paggamit ng mga nakaka-insulto at nakakababa at nakakasakit na personal na mga patama
o pambabastos dun sa mga witnesses, sa mga partido at sa mga abogado na rin na impeachment court. At bilang fair, to be fair, ang sinabi rin ni Senator, presiding Senator Judge Escudero kanina, itong warning na to, prospective tayo. Pag ginawa nyo pa yan pagkatapos itong paglapag ko ng patakaran na ito, maniningil na tayo. Ang problema nga lang, kalalabas pa lang nung walang oras dun sa hearing mismo kung saan sinabi yon, mukhang may mga lumalabas na ng mga judges. Nakarinig ko pa rin ng mga salitang stupido, you are blinded and you are brain stupid by your loyalty, nagsisinungaling ka at mga pananalita at mga insinuations na paninira na o pananakit sa emosyonal at pag-iisip na estado ng pag-iisip ng witnesses na hindi na sakop nung cross-examination o na direct examination. Yun lang yung nakakalungkot doon. Kalalatag pa lang nung patakaran, lumalabag na kaagad. At ang problema, lumalabag, Senator Judge mismo. Opo. And dito naman po sa pagtatanong sa mismong witness. Kasi parang yung iba namang Senator Judge, parang yung, alam nyo po, yung asal nila during sa committee hearing, during sa mga Senate investigation. Tingin nyo po may kaibahan po yun bilang isang Senator Judge at bilang isang senador na nag-iimbestiga. Kasi yung iba naniniwala na meron ng ninakaw. Kahit na ongoing pa, hindi pa nga na-exhaust yung lahat ng mga remedy sa COA, wala pang final decision yung iba doon. Tapos eto nga, nilapit nga sa impeachment court, hindi pa nga nailalatag lahat. Pero alam nyo yung usual na ginagawa nila sa mga pagdinig o di kaya sa kanilang mga programa sa television o radyo, yun yung kanilang ginagawa, attorney. At ito nga po yung nakakalungkot, di ba? Parang kalalatag pa lang nung patakaran. Senator Judges mismo ang lumabag. Yun yung nakakalungkot. Kaya nga pinaalala ng presiding Senator Judge Escudero, which is yung kanilang oath na nung sila ay bago mag-umpisa ang impeachment trial, lahat ng senator judges ay nanumpa. At kasama sa panunumpa nila ay mananatili sila na bukas ang pag-iisip at bukas sa lahat ng paliwanag at gagawin ng lahat para maging balanse at maging patas at mangibabaw ang katarungan. Ang problema, narinig natin kanina, hindi naman natin pangalanan na, ito ng public. Di ba, ang magkapatid na Turco, meron pa si Senator Lacson, di ba, ang sabi, stupid, you are blind, or you are becoming stupid because of your loyalty. Tapos, meron pa yung pagsisinungaling, yung mga kasinungalingan, inakusahan mo na ng lahat ng bagay na ito. Alam niyo kung gawin nga ng ibang tao sa labas yan, kung hindi impeachment court ito at sinabi yan ng senador, pwede silang makasuhan ng slander na yun. Diba? Tapos, ipopost pa nila yan sa online, hindi cyber libel pa. Opo. Dito po sa mga pagtatanong nila, natukoy na ba or na-frustrate lang sila dahil wala yung hinahanap talaga nila na malinaw na katibayan na may binulsa ang pangalawang pangulo sa pera o maling paggamit sa pera ng taong bayan na attorney?
Sa ngayon po, ito ang klaro. So lumalabas, klaro, nag-request ng pera, confidential funds, inaprubahan naman po yun, pinabaan ng confidential funds ang Office of the Vice President, at napakita rin na totoo naman na naglabas ng pera, kung sino yung pumirma para makuha yung pera na yun, yung Special Dispersing Officer at si Miss Gina nga, kanina pinaliwanag ni ASEC Lemuel Ortonio kung ano rin yung mga proseso kung saan siya na-involve. At so far, lahat naman mukhang above board. Bakit ko sinabing above board? Kasi kung pagbabasihan lang kung ano yung existing na joint memorandum circular, substantially compliant sila eh. Kasi yung sinasabi na, bakit hindi yung mga resibo? Bakit pumayag na, bakit alias na ginamit? Bakit hindi binigay yung mga talagang OR, official receipt? Ang problema, wala lahat yun din sa joint memorandum circular. Medyo maluwag yung joint memorandum circular na pinapayagan niya na ito lang yung mga dapat isunod. Sa katunayan nga, consistent si Director Gina at si Ortonio kanina, consistent sila, sinasabi nila, kahit ang POA, hindi naman nila pinansin yun nung nagbigay sila ng audit observation memorandum. Wala eh. Yung ginawa nilang mga pagsagot doon sa mga audit observation memorandum, yung ginawa nila at sinumiti nilang mga kasagutan dito, sinagot nila lahat ng issues. At wala doon sa mga issues na binigay sa kanila, itong mga issues na nililitaw nila ngayon at ginagamit dito sa impeachment trial. Kasi nga, lahat ng proseso na pinayagan noon ay naaayon naman sa joint memorandum circular. O nandun na tayo na, teka, di ba mas maganda sana kung tinignan nyo to? Mas maganda sana kung ganito yung ginawa nyo. Mas maganda, pero hindi kasi yun yung inuobligan ng batas na dapat yung gawin. At dapat nga, maganda nga, ikumpara pa nila eh. Sa ibang mga opisina, ano yung ginagawa? So, sa ngayon, pagkatanungin mo ko, meron na bang diretsong ebidensya na napakita na binulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds na umaabot ng 125 million pesos? Wala. Opo. Attorney, may mga katanungan sila na tila bukod tangi lang si La Chica ang makakasagot considering siya yung nag-implement noong confidential funds. Kabilang din po ba kayo sa mga nagtataka na makailang beses nang nababanggit ang pangalan ni Colonel La Chica? In fact, meron na nga siyang pahayag ng kahandaan na humarap sa pagdinig sa impeachment court, pero hindi siya pinatatawag bilang hostile witness siguro ng prosekusyon. Meron pang sinabi dito yung isa sa mga prosecutor, si Joel Chua. Sabi pa niya rito, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Marami ng senator judge na talagang excited at maraming mga katanungan na bukod tanging sila Chica ang makakasagot, dahil kung tatanungin mo si Gina Acosta, si Ortonio, pawang ang endpoint ay doon kay La Chica kung paano talaga ginagamit, no? Ang confidential fund. Bakit kaya sa tingin mo, attorney, ganito ang pahayag ng prosekusyon? Yan ang isang malaking katanungan. Bakit ayaw hingi ng prosekusyon na ipatawag si Colonel La Chica? Kasi pangalan niya yung malabas eh. At siya rin na sinasabi naman ni Miss Gina at ni ASEC Ortonio na mukhang siya talaga yung humawak ng pera at nag-implement ng mga programa. Bakit nga ba hindi natawag? Ngayon, kung ako bilang abogado, hindi ako tatawag ng witness kung alam ko na yung sasabihin niya ay makakasama sa akin. Ibig sabihin, kung ako ay prosecution, hindi ko ipapatawag yung isang tao, lalo na isang opisyal ng AFP, kung alam ko na yung sasabihin niya masisira ang aking kaso at mapapatunayan na walang kwenta yung mga aligasyon ko. Kasi Colonel La Chica makakapagsabi,
Sino ba yung mga binigyan ng pera na yan? Paano binigyan ng pera yung mga tao na yan? Diba? Kung talagang katotohanan ng hanap ko, ako, may konti akong feeling, syempre kay Sara. Pero, nakikita ko na kung talagang gusto mo ng katotohanan, to be objective and clear about it, at lumalabas yung pangalan ng tao na paulit-ulit na, at sinasabi siya ang nakakaalam, bakit ayaw nila ipatawag ng witness? Diba? Kaya sinabi ng isang prosecutor na ayaw namin tawagin kasi baka makasika lang siya sa kwento, sa istorya, o sa kaso namin. Ibig sabihin, ito ay pag-amin na si Colonel Lachica ay maaaring magsabi ng katotohanan at magpatunay na yung mga akusasyon ay mali. Na maaaring sabihin ni Colonel Lachica at tunayan niya na walang perang binulsa si Vice President Sara Duterte dun sa confidential funds na tumaan sa mga kamay niya at siya mismo ang sinasabi na nag-implement. So, yun. Ibig sabihin, may takot. Kabilang ba sa posibleng takot nila na baka mawala na sa picture ang pangalawang pangulo at nakatutok na doon kay Lachica, so defeated ang purpose na impeach ang pangalawang pangulo, attorney? Hindi, parang ganun nga po eh. Kasi kung lumalabas, ang nagka-problema itong si SDO Gina at si Lachica ang hindi sumunod sa proseso. Pero kung ang punto kasi, naka-angkla yung impeachment complaint sa betrayal of public trust dahil winaldas daw at ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang 125 million na confidential funds at ginamit niya sa sarili niyang gamit o gastos. Lumalabas ngayon, teka, problema yata ito ng accounting and auditing. Hindi ito problema ng pagnanakaw. At kung sinasabi nga na si Colonel Lachica ay nakakaalam at takot silang iharap at paupuin bilang testigo, kahit hostile witness pa, takot sila na iupo si Colonel Lachica, ibig sabihin, may agam-agam sila at takot sila na maaaring sabihin ni Colonel Lachica na ginamit namin sa tama yung pera, ito yung paggamit ko, walang kasalanan si Sara. Ibig sabihin, buo ang buong kaso nila. Yun lang na yung dahilan kung bakit ayaw nila ipatawag si Colonel Lachica. Tandaan nyo, mag-itang witness si Colonel Lachica dahil yan ay isang AFP officer. Pagka nagsinungaling siya, pwede rin siyang kasuhan hindi lamang sa korte, hindi lamang sa ombudsman, pero meron din sariling proseso ang AFP. Pasok sa articles of war pagka siya ay naging isang sinungaling na witness o kung siya ay nagnakaw o gumawa siya ng mga dishonorable na gawain. Kaya napakaganda sana niyang witness. Kasi mahina ang pagkakataon ng posibilidad na isang matinong sundalo at opisyal, career official ng AFP ay magsisinungaling dahil napakarami ng nakataya. Hindi ko sinasabing imposible na magsinungaling sila. Pero kung prosecution ka, ang administrasyon na sa kampi mo pa, ang commander-in-chief ng AFP ay ang presidente na alam naman natin ay hindi kasundo ng vice president. Di patawag agad yung colonel na yan, siya pala nakakalam ng katotohanan, kaso ayaw. Diba? Pero may kapangyarihan ng korte kahit sinasabing ang passive na pwedeng ipatawag nila sa kanila mismong kapangyarihan itong si Lachica po, attorney. Opo, yun naman po ang sinabi ng presiding Senator Judge Escudero. Sabi niya, pinaliwanag niya rin po sa mga kapwa official, kapwa Senator Judges, hindi pwede hinihingi nyo na tayo ang patawag sa ngayon. Ang tamang proseso, kapag ka nakapagsumiti na ng nakapagsinta na at nakapag-offer ng ebidensya nila ang prosecution at ang depensa at kailangan pa ng impormasyon ng impeachment court,
Doon ang pagkakataon na maaaring magpatawag ang impeachment court ng mga dagdag na witnesses sa ilalim ng kanyang kapangyarihan mismo. Hindi dahil pinatawag ng depensa o ng prosecution. So aantayin na matapos ang presentasyon at offer ng ebidensya ng prosecutor at ng depensa. Oo, pero kung ikaw ay maghahanap ng pamamaraan na mahimok mo ang senator judge, ang mga senator judge atat na questionin itong si La Chica, bakit mo hindi pagkakatiwala, kumbaga bakit mo hindi gagawin yon? So tingin nyo po, minus points ito sa mata ng mga senator judge itong hakbang na ito ng prosecution attorney? Sa mata po ng isang objective na senator judge, nakakapagtaka, nakakapagduda at mamamangha ka kung bakit ayaw ipatawag ng prosecution si Colonel La Chica. Again, ang caveat ko dyan, yan ay kung objective, talagang kakakuhanan ng hanap ng isang senator judge. Opo. Sa inyo pong pag-monitor sa klase ng mga pagtatanong, lalo na sa prosecution, kahit sila mismo, naghahanap pa rin ng matibay na ebidensya o patunay na may ginawang mali ang pangalawang Pangulo. Yun nga po yung kasi yung problema eh. Nung binadali nila sa House of Representatives, hindi nila binigyan ng tamang diskusyon at deliberasyon, talagang gusto lang nilang ma-impeach si Vice President Sara. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Kasi walang tamang paghahanda, hindi na ilatag at naiangkla ng tama ang mga kaso, ang articles of impeachment na kanilang ginawa. Kaya ngayon sila nangangapa. Huling-huli sila ngayon, taong bayan, na wala silang ebidensyang hawak. Kasi kung meron ebidensyang hawak, talagang matibay ang kaso mo, dapat sunod na yan eh. Nakalatag na ito yung mga witnesses, ito yung mga dokumento o mga papel o mga video o kung ano man na kailangan makita para mapakita natin sa taong bayan at impeachment court na guilty talaga yung sa article of impeachment na yun, itong si Vice President Duterte. Kaso ang nakikita ng tao ngayon, bakit kayo parang nangangapa? Bakit lumalabas na parang batuhan na lang ito ang nangyayaring debate sa impeachment trial? Bakit sinuuna nyo ang mga pangungutya, pagbanat sa Facebook, at pagpropaganda sa press conferences kaysa ayusin ang maayos na paglatag ng ebidensya laban kay Vice President Sara? Nangyayari lang yan pagka bilang being a trial lawyer, being one who practices also in court. Nangyayari lang yan, parang stalling ka kapag ka nagdadasal ka na sana may ebidensyang lumapag sa aking hita. Nasa harap ko, magkaroon ng himala, biglang bumaba dito yung ebidensya na magagamit ko diretso laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi parang ganun yung nangyari. Umaasa sila na merong madudulas, may magsasalita ng mali o malilito nila para mapaamin na meron talagang pagwawaldas o walang yaan na ginawa dito sa confidential funds na ito. Ang problema, yung mga tao, so far napaka-candid sumagot ng mga witnesses eh. Lalo na yung dalawang hostile witness. Actually, victory na nga sa kanila yun na dalawa yung napadeclare nila na hostile witness. Kasi napakadali na tanungin, napakadali na i-grill o interrogate yung mga witnesses na to. Kasi nga hostile witness na, pwede pa silang mag-leading questions dyan. Pwede na nilang latagan ng detalye at ipa-confirm na lang yung detalye na to kung totoo o hindi. Ang problema, hostile witness na nga, hindi pa rin nila mapalabas yung gusto nilang punto na nagnakaw ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Opo. Yun ang problema nila. Opo. So ito yung nagpapakita na napakahina ang kaso nila sa ngayon.
And this is already the second article of impeachment. Opo. So kumbaga, sumatotal po, attorney, yung kanilang mga side comment na kalaunan ay pinunanga ng presiding officer ay kumbaga nagawa pampalaman na lang sa nakikita nyo pong kakulangan talaga, doon na lang sila bumabawi sa trial by publicity. Ayun nga po eh. Ang ginagawa nila, pumapalpak sila sa loob ng impeachment court. Kung usaping legalidad at legalidad, pumapalpak sila. Gagamitin lang nila ang kanilang makinarya at pondo para magpakalat ng propaganda. Yun naman po ang ayaw ng impeachment court. Kasi pag ginagawa mo yun, ibig sabihin, parang walang mo at binabaliwala mo rin ang impeachment court. Pinapakita mo na huwag yung asahan na bibigay ng tamang desisyon o ito yung mangyayari. Pagka yan, yung desisyon laban sa Constitution, ibig sabihin mga nabayaran niya. Kasi ganoon na lumalabas eh. At yun ang ginagawa nila. Kaya nga may sub judice rule. Ayaw natin nangyayari yun. At sino mang abogado, depensa ka man o prosecution, ayaw mo rin na lumabas na parang luto naman ito at walang kwenta yung nangyayari ng impeachment trial. Opo. So, yung unang article na tinalakay, itong article 1, sa tingin nyo po parang may pagkakahalintulad na may kulang talaga at hindi pa, alam mo yung parang kahit hindi mo na ipaliwanag, kahit wala ka na mga side comment, pwede nang magdala na malinaw na merong ginawang kasalanan ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, pero sumatotal, parang same lang sila na wala pa rin ganun na conclusion kumbaga na nakikita nyo po, attorney. Sa akin po, patuloy itong direksyon na na sinusundan nila o yung pinapatunguhan ng prosecution, 2-0 pa rin dito. Kasi mukhang wala pa rin silang mapatunayan na nakaon ni Vice President Duterte ang 105 million na confidential funds. Wala eh. At tandaan nyo, kaya nga po ginawa na public yung trial, yung hearings. Kaya nga ilang oras yan, araw-araw. Diba? Mula alas 10 hanggang alas 3. Nag-hearing yan, diretso. Minsan, late lunch pa yung mga yan. Pinapakita kung ano talaga nangyayari. May mga camera, dalawang media. Bakit? Para mapanood ng taong bayan ang nangyayari sa loob. At pag napapanood ng taong bayan na rin ang makakapag-desisyon kung yung napanood nila ay kapaniwala o hindi. Kung malakas ang kaso mo at prosecution ka o depensa ka, papabayaan mo na magsalita ay yung proseso. Hindi naman tamang tao eh. Nakakaintindi tayo, lalo ng mga tao ngayon. Ang daming ang parang abogado na dahil sa Facebook, dahil sa Google eh. May mga Google doctors, ngayon meron ng mga Google lawyers. Na kaya nilang makita kung ano ba talaga nangyayari sa loob at kung kapanipaniwala ba na talagang ginawa ni Vice President Sara yung aligasyon laban sa kanya. Kung malakas ang ebidensya ng prosecution, hindi mo kailangan na mag-press release o propaganda o mag-press con kasi yung tao is magsasabi, oy, teka, ang duda-duda yung sinasabi mo. Yung proseso nyo mali. Tapos lumalabas, bakit yung pera napunta sa kanya? Bakit binuksan ni Sara Duterte yung pera? Bakit sa kanya binigay yung pera? Kasi hindi naman nangyari yun. Diba? Kasi kung napakita mo yun sa ebidensya mo, tao mismo magsasabi at makakarating sa konklusyon na talagang dapat impeach at tanggalin si VP Sara dahil talagang pinagtaksilan niya ang bayan sa pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Kung depensa ka naman, hindi mo na kailangan oras maliwanag ka. Kasi hanggat hindi mapatunayan ng prosecution na ang kanyang ebidensya, wala kang dapat patunayan. May presumption of innocence sa kliyente mo eh. O yung respondent mo eh. Or kung malakas ang depensa mo, makikita ng mga tao yun, tama ang paliwanag, gano'n naman pala eh. Hindi mo kailangan pumastos, press releases o press con para lang sa innocente ka.
talagang lahat nakabase doon sa proseso ng pagpapakita mo at paglalata ng ebidensya at doon sa mga ebidensya na ilalatag. Pag tama ang use mo at angkop ang mga ebidensya mo, kahit wala kang press conference, maniniwala ako. Ang problema, nakikita natin, puro press con, puro paninira, puro panininda, puro mga statement na sinasabi, panalo na kami. Pinapangunahan tayong impeachment court. Ba kung ikaw, impeachment court, isa kang senator judge, para kang iniingat eh. Kasi maririnig mo yung isang prosecutor na nag-a-appear sa harap mo sa impeachment court, ang sinasabi, kompleto na lahat ng pinakita namin. Lahat yan, nagpapatunay na kasinungalingan yung sasabi nila at talagang nagnakaw yung si Sara Duterte. At pagka ang impeachment court hindi nakita yan, ako, bulag sila. At kung ikaw naman ang impeachment court, teka muna, bakit mo pinapangunahan? Ipakita niyo evidence. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, no, dalawang article na yung natatalakay, yung Article 1, itong kasalukuyan, yung alleged misuse at misappropriation ng confidential funds. Tapos itong Article 4, grave threats, no, tapos yung Article 2, yung unexplained wealth daw. Tapos Article 3, alleged bribery. Dito po sa apat na ito, sa tingin nyo po, saan po kaya ang mas mabigat na talagang kung mailalatag nila ng tama at kung meron talaga silang ebidensya ay makakapag-pa-impeach talaga dito kay VP Sara Duterte? Ito nga po yung kasi dun sa tanong mo, Sir Admiral. Ang problema kasi, wala silang mapakita ebidensya. Kung patuloy nila na gawin yung strategy nila na ganito, kung patuloy na ang pag-handle nila ng kaso ay ganito, kung ang pagpresenta nila ng ebidensya ay ganito, kung ganito pa rin sa yung mga susunod na dalawang articles at ganito pa rin sila, nauuna ang yabang, nauuna ang press release, nauuna ang press con, nauuna ang mga witty comments o yung paghahambog. Wala silang patutunguhan. What I see is a dismissal of this case, of all these cases.